Pag-uusapan natin itong pinapatupad na rin ngayon na mas mahigpit na late registration at iba pang mga panuntunan na mga bagong panuntunan ho sa ilalim ho ng Philippine Statistics Authority o PSA. Maswerte tayo ngayong umaga. Kasama ho natin ang Chief Statistical ng PSA Tarlac, si Ginoong Herman Vital. Magandang umaga po, sir. At ang ating Statistical Specialist mula ho sa PSA Region 3, si Ginoong John Ray Duay. Siguro talagang mainit na usapin nga itong late registration, no? Matapos nga itong insidente ho, itong nangyari. At nadiskubre dito ho sa mga pagdinig ng Senado at ng House of Representatives. Sa ngayon ho, ano na ang mga pagbabago ika nga at ginagawa ho ng PSA kaugnay ng mga late registration kung ikukumpara ho natin sa dating mga procedures. Ayan. Anyone siguro? Anyone? Sir, yan. Opo, no. May mga ilang issuances na po tayo na ipinapatupad sa ating mga city at local civil registrars po, no. Pero para mapaigting nga po, bunsod nitong mga kaso po na dininig sa Senado, no, para mapaigting po yung pagde-delayed registration po ng ating mga civil registry documents, particularly yung mga birth certificates po. Nag-issue po tayo ng bagong joint memorandum circular po, no, in partnership with the DILG po para mapaigting po ito. So ang joint memorandum circular po na ito ay sinususugan po yung mga naunang issuances po na ruling doon sa ating mga delayed registration. So dito po sa JMC po na ito, nagbigay po ang PSA ng karagdagan ng mga requirements para po sa mga dokumento na ating irerehistro. May mga ilang hakbang din po na idinagdag dito sa pagrerehistro ng ating mga delayed registration of birth certificates. So ngayon po, ang delayed registration ng birth certificates po ay kailangan na po ng personal appearance po ng ating inirerehistro po o yung ating applicant. So meron din pong kaakibat na mga dokumento po dito sa ating na hinihingi ng ating mga city at local civil registrars po. Kailangan na rin po dito yung mga barangay certifications, yung marriage certificate ng parents, tapos yung registration po ng national ID. Kung hindi pa po registered ng national ID, since we are rallying po na ma-register lahat ng Filipino sa ating Philippine Identification System, kailangan po muna niyang magparehistro dito. Ito'y ilan lang po, no, dun sa mga additional requirements bukod pa po sa mga requirements na hinihingi po ng ating mga local and civil registrars po natin. So yun po. Mm-hmm. So dati ho, kung mabalikan natin ang proseso ng late registration, kaya ba sa local civil registry natin ang late registration po? Actually po, ang delayed registration of vital events, hindi lang po yung birth, even marriages, death, ay nagsisimula po ang proseso sa local civil registrar. Yung vital event is kagaya ng birth, halimbawa, registration of birth, magmumula yan doon sa kung sino ang nagpaanak, minsan hospital, midwives, sila ang nagpe-prepare nung Form 102 o yung document na nagsasaad ng event kung kailan nangyari yung pagkapanganak at ito ay irerehistro sa local civil registrar kung saan nangyari yung event na yon. And then from the civil registrar, may kopya ang PSA, isasubmit ng civil registrar yon every first 10 days after the reference month. Halimbawa, ngayong August, lahat ng marirehistro ngayon August ay isasubmit sa PSA within 10 days after ng August. So, ang due date noon ay September 10. And then, ang PSA Provincial Office, i-encode niya yan through i-encode niya doon sa computer at para mabilis na makapunta sa central office. Pero yung hard copy, after 1 month ng encoding, i-ship namin sa central office. So basically, sir, gaano katagal from submission sa ating local civil registry hanggang lumabas po yung kanyang birth certificate? Gaano katagal ngayon? Actually po, ang katagal niyan, so from the civil registrar, mayroon pa siyang 1 month sa provincial office yung hard copy. And then pag sinabit namin yan sa central, around 4 to 6 months, pinakamatagal na yon,
mapapasok na yan sa sa database ng PSA at magiging available na yan doon sa pagka ikaw ay kumuha doon sa mga civil registry outlets. Ayan. So, mga Less than a year. less than a year. Dati ho ba gano'ng katagal? Ay, Mas matagal. Mas matagal po kasi yung pag-i-scan po ng tapos yung Mhm. pag-transport ng mga documents from the provincial office to the central office. Ayan. At dahil hindi pa tayo noon during Dicer. hindi pa tayo digitize Digital, noon, oo. matagal talaga yung pagkuha ng birth certificate noon. Pero dahil doon sa mga innovation na ginawa ng ahensya, ay nagkaroon na tayo ng madali ang pagkuha ng ating mga dokumento pagdating sa mga vital events documents. Kagaya ng birth, marriage, death, yan. Nakukuha lahat doon sa ating mga civil registry outlets. Yun yung actually pagka kumuha ngayon, mga ilang oras ang kung available na yun. Ang after ng payment, sir, halos 30 minutes to 1 hour na lang po. So, it's na po siya. Basta naka-schedule. Basta may schedule. Basta may schedule. Oo, yan kasi yung by schedule ngayon eh. Kailangan kumuha. Actually last week lang ako'y may sinamahan na pa-schedule via online. Ayan. Parang 8:30 yata by every 30 minutes yata ang schedule eh. Parang ganoon eh. Sa mga nagtatanong naman ho, ito, tulad nitong nakaraan ho kasi ay may pumunta dito sa amin. Yung kanyang anak ay mali yung gender ng kanyang anak doon sa kanyang birth certificate. Kaso inabot na ng high school. Dahil kailangan niya yung birth certificate niya, akala niya kami dyaryo eh. So pinapapublish pala 'yon. Etong mga ganitong pagkakataon ho, kaya na ho ba yan sa local civil registry? Kapag mga gender. Actually, sir, ang pagko-correct po ng ating mga birth certificates or any other civil registry documents, may mga kaya na po sa local civil registry offices po natin. So, isa po sa mga kinokorek sa ating LCRs ay yung gender. Gender. So, si gender po, kailangan lang po nun ng personal appearance ng applicant to verify kung talaga bang lalaki or babae siya. Ayan. Kung may pagkakamali. So, si LCR, i-verify niya yun. So, dun po talaga nag-emancipate or nag-i-start yung correction ng ating mga civil registry document. May bayad ba? Meron po, sir. Meron tayong bayad. Sa filing pa lang po, meron na. Pero minimal lang siguro. Ay, minimal lang. And part na yun nung kailangan i-publish sa dyaryo. Kapag may changes sa birth certificate. Kailangan. O kasi, Nasa proseso na. nasa proseso. O kasi pumunta dito, akala nila dyaryo ho kami. Nagtatanong ho pa kung pwedeng yun nga ipa-publish. And sa mga ganung pagkakataon ho, kapag nakita ng mga magulang na may mali doon sa kanilang birth certificate ng kanilang mga anak, ayan, which is siguro minimal na lang ngayon na cases, no? Sa ano ho ba yung first thing na kailangan gawin? Like nun, yung sa gender. Kasi yun, inabot pa ng si senior high school bago po pinakorek eh. Nung nagka-problema na lang na ipapasa niya sa eskwelahan, dun lang nila inasikaso. Ano ho yung pinapayo natin from the PSA para in the future, hindi na tulad nun, senior high school na ho siya nung nakita na, inasikaso. Nung inasikaso ng magulang, yung pagkokorek nga doon sa kanyang birth certificate. What if, pagkapanganak pa lang ho, pagkakuha ng birth certificate, nung lumabas ng birth certificate, pinapayo na ba natin na ipakorek na ba agad? Babaguhin mo ba? Isa pa, babaguhin mo ba yung birth certificate? Ayan. Actually po, ang proseso ng pagpapalit or pag-correct ng birth certificate ay malaking abala para doon sa taong nagkaroon ng mali yung kanyang birth certificate or kahit yung marriage or yung death. Ang pinapayo po namin sa PSA pag kami po ay nagkakaroon ng information dissemination sa mga communities. Ayan. Lakas po natin ng konti yung boses. Sa mga communities, ang pinapayo po namin sa mga magulang na siguraduhin po bago nila pirmahan yung dokumento o yung birth certificate na isasubmit sa Municipal Civil Registrar ay siguraduhin nila na lahat ng data item o information na nakalagay doon ay tama. Yun. Para hindi po magkaroon ng problema in the future. Kung lalo po ngayon dahil nagkaroon na ng innovation sa ating civil registration system, hindi po natin maiwasan yung mga previous na mga registration ay may mga pagkakamali. Mhm. Kagaya po nung gender,
ito pong gender o yung sex na nandoon sa ating birth certificate ay yun ay sex by birth. By birth. Oo. Malinawan po natin, sex by birth po yon. Kung ano yung sex niya nung siya ay pinanganak. Alam po natin ngayon, marami yung hindi po pwede yung mga ganon. Yung halimbawa, nagpalit ka ng Nagpa-process, nagpa- medical ano ka? procedure. Nagpa-medical procedure ka, hindi po pwede yon. Oo. Basta kung ano po ang kasarian mo nung ikaw ay pinanganak. Yan. Yun po yun. Kung nagkamali naman po ang doon, halimbawa, pinanganak ka, male, at nakalagay doon sa birth certificate mo, female. Female. May proseso po yun. Mhm. I-apply po yun ng correction sa Municipal Civil Registrar. Ayan, sa local civil registrar. Yes. Pero babaguhin ho ba yung mismong birth certificate? Hindi po. Magkakaroon lang po yung annotation, yung birth certificate. Hindi po babaguhin yung information na nakalagay doon sa birth certificate. Para siyang passport, meron lang siyang annotation doon sa correction. Pero yung original, wala pong babaguhin. Same as. Kasi kahit na makailang beses yung kumuha ito ng birth certificate, yun at yun pa rin ang Yes po. May Lilitaw. annotation lang po pagka na-correct. ayun. Ang iba kasi kala nila kapag kumuha sila ngayon tapos may mga correction, sa susunod na pagkukuha ay kukuha sila, iba na. I mean, mako-correct. So, Yan yung na-correct natin sa birth Oo. certificate. So yung sinasabi po ni Sir Germs na annotation sa ating birth certificate, yung po yung karagdagang nakasulat dun sa gilid ng ating dokumento. Mm. So yun po yung annotation. So from ganitong sex, mapapalitan sa ganitong sex. So yun po yung tinatawag nating annotation. Yung pong sa loob ng dokumento natin mismo, yung sex, hindi po natin buburahin yun kung male o female. Magkakaroon lang tayo ng additional information dun sa gilid ng ating record po. So Oo. yun po yung annotation natin. Ako kasi yung sa akin handwritten pa, may junior ako. Mali yung pagkakalagay ng junior. So parang ewan ko anong nangyari. Pati nga tuldok nung kumuha ko nung nasa DFA ako, pati yung tuldok nagka-issue pa ako. Ganun ho ka stricto ika nga. Pero kapag kukuha ko ulit, ganun pa rin Ganun pa rin ho ililitaw, di ba? Wala po nagbabago yun. Di nagbabago. Sa mga ganung pagkakataon ho, siguro ano talaga bukod dun sa masusing i-correct o tignan ng mga magulang. Kung minsan kasi mga midwife na lang yung nagsusumite. Di ba? May mga pagkakataon hong ganun kaya kung minsan nagkakamali. Pero po kasi kailangan ng pirma ng magulang Yun sa lang. baba. So yun, tulad nga po ng sinabi ni Sir, na bago natin pirmahan yung dokumento, kasi yung pirma po natin, it testifies na na-review natin yun. It signifies na tama yung mga information po na andon. Kaya tulad po ng nasabi ni Sir, nakikiusap po kami sa PSA na siguraduhin natin na tama yung information na andon. Tsaka kawawa in the future yung mga bata. At tulad doon nung yun nga, yung isang kaso nga na pumunta rito, just imagine na inasikaso na lang nung siya ay mag-senior high school na yata or magka-college na kasi magsusumiti ulit ng kopya ng birth certificate hindi ho yata tinanggap dahil mali yung gender naasikaso na lang ngayon. Sa mga corrections din like nung sa akin, yung sa akin pwede ba? Like yung junior ko mali. Although nakakuha naman ho ka ng passport yung mga kinukonsider pa natin, yung mga suffix kung tawagin. Opo, sir. Pwede pa ba? Correct naman po yun, sir. So, same process po ba? Same process po. Meron po tayong mga Republic Act na pumapaikot doon sa mga corrections na ginagawa po natin. Halimbawa, kung sa pangalan po natin, minimal lang, yung letter lang yung i-correct, yung letter lang sa munisipyo kaya na po yan. Pero pag nagbago yung tunog ng pangalan, yung basa, hindi na po sa munisipyo yan. Ayan. So may court order na po tayong sinasabi doon. So may limitations din na kayang i-correct si local na pag hindi na po pwede doon, kumbaga, iakyat na natin siya sa korte. Ayan. Yung mga ganun. Kasi may cancellation of birth, nasa korte din yan. Tapos, yun nga, pag nagbago yung tunog ng pangalan, so, yung apelido, nagbago na yung basa mo. Pero kung letra lang, kaya po yan sa Kaya. munisipyo. Kaya. O like kung ako, yung Jo, naging Ja. Parang ganun. Ano ba? Korte na ho ba? Korte na Actually, yan? po. letter lang, sir, hindi. Actually, yung Republic Act 9048, correction yun. May typographical correction, mga ganon, change of name. Pero doon sa change of name, titingnan pa muna, baka kaya ka nag-change of name, Baka may kaso. kaso ka. Kaso, Ganun. May mga ganong pang investigasyon. Pero doon sa, pagka, halimbawa, sa date of birth mo rin, Ayun, yung month and day, pwedeng pagka may mali doon, pwede rin sa local civil registrar. Pero pag nagbago na yung year of birth mo, Aba, iba na yon kasi nagpapabago na yun ng status ng isang tao yung edad So sa korte na yon.
Sa korte na. So, Nauso po dati yung may nagpapabata, may oo, nagpapatanda. parang para ginagamit maka-abroad. yata sa abroad. Ginagamit ko sa abroad kasi dati may mga incidenting ganyan. So, yung mga nag-Saudi noon, alam nila yan. Oo, kaya ngayon Yung mga nag-Saudi noon, alam nila yan. nagkakaroon ng problema sa kanila dahil Sir, nagpapang-abot sila nung kapatid kapag-abot niya. ng kapatid. Ayun. Oo. Yung kapatid na gusto rin mag-abroad. Parang mga gano'n, no? Kasi lalo na pagka retirement year ka na, Mhm. retire na sila sa abroad, kailangan na nila ng mga birth certificate. Ngayon, ang nangyayari, yung birth certificate ng tao at saka nung kapatid niya, wala mang 9 months ang difference. Na medyo ano nga kumbaga kaduda-duda talaga at imposible naman syempre by science. Ayan marami po ho tayong pag-uusapan sa mga nakikinig ngayon. Maaari po kayong mag-text sa 0927-235-1369 kung meron ho kayong katanungan sa PSA. Kaugnay ng inyong hindi lang ho birth certificate, no, at iba pang mga birth certificate mga certificate na kinukuha ho natin sa PSA. Muli 0927-235-1369 o mag-comment sa ating live ngayon sa ating Facebook page, sa Newsline Central Luzon TV o sa ating YouTube channel na Newsline Central Luzon TV. Balik na ho tayo sa ating programa, no? At kasama pa rin ho natin ang ating mga kasama dito ho sa Philippine Statistics Authority. Kanina ho, off-air, no? Bago ho tayo makabalik sa ere. May tanong, itong si kasamang CJ. Ayan. Sige, pasadahan na ho natin siguro. Nagka-problema. Ano yung problema, Miss CJ? Nasunog yung ospital kung saan ipinanganak ang iyong ama. Ayan. At ano yun, walang record dahil nasunog yung ospital. Oo. Sa mga ganung pagkakataon ho, delayed registration din ho ba ang magiging proseso? Ayan. Anyone po. Ayan. Actually po, ang proseso po doon ay kailangan muna talagang mapatunayan na walang dokumento na nakatago ang local civil registrar. Mhm. Halimbawa, sa PSA, kumuha ka ng at lumabas, negative ang resulta at wala kang rehistro. Ngayon doon sa negative certification na yon ay binibigyan ng instruction ang kliyente na magpunta doon sa local civil registrar kung saan siya ay pinanganak. And from there, i-verify doon sa local civil registrar baka merong naman silang Kopya po. nakatagong local copy. Mhm. From that, kung halimbawa merong local copy ang municipal civil registrar o yung city civil registrar, may instruction sa civil registrar na mag-endorso ng kopya ang munisipyo, ang syudad, ang city hall sa PSA. Ayan. Pagka meron silang kopya. Pero kung yung mga 1940s pababa, 1945, panahon ng giyera, i-verify pa sa National Archives, baka meron naman doon. Kung meron doon, at yun yung magiging basihan ng delayed registration. Hindi yun yung kumbaga isa lang siyang pagmumulan ng mga information. Pero i-delayed registration na siya. Pero kung meron namang kopya sa local civil registrar, yung nandoon sa libro ng local civil registrar, yun naman ang ilalagay doon sa tinatawag nilang form na may local form 12A yata yun, no? Yun yung ipadadala nila sa PSA para magkaroon ng copy ang PSA. Sa mga ganitong pagkakataon ho, personal appearance ba? Kasi what if ako naglagay na ako dito sa Pampanga, pinanganak ako sabihin na natin Negros pa, mga ganon. Sa mga ganun po, may mga halimbawa, ikaw ay pinanganak sa Negros. Mhm. Dito ka na sa Pampanga. Mhm. At Medyo wala kang birth certificate. At medyo may katandaan na, ika nga po, Oo, hindi na wala kang birth makabiyahe, mga certificate. ganon. Ngayon, ang pwede kang yung tinatawag na out-of-town registration naman. Ayun. Yung out-of-town registration ay i-file mo doon sa kung saan ka nakatira. Ngayon, halimbawa dito sa San Present Fernando, address. sa City Hall ng San Fernando at mag-file ka ng out-of-town registration doon. Yung mga pasasubmit sa yung mga dokumento, no, ay ipadadala naman ng City Civil Registrar ng San Fernando sa PSA Pampanga. Mhm. Ngayon yun ang bagong yun yung bagong proseso ngayon. Noon kasi diretso yan sa Negros eh. So kailangan dati personal appearance po.
Dati, pagka nagpunta ka ng San Fernando for out-of-town registration, diretso ang civil registrar ng ipadadala niya kaagad sa Negros. Sa Negros. Ngayon Ngayon sa bagong sa present province muna. dadaan muna yan ng PSA Provincial Office. Mhm. And then from the PSA Provincial Office, i-evaluate ng probinsya yan. Be-verify niya at kung kailangan niyang puntahan o bisitahan yung tao, base doon sa kanyang mga i-verify niya na yung mga information doon nandoon ay talagang yun. Talagang totoo. Even yung pagka ng affidavit, yung mga affiant doon, tatanungin talaga kung kailangan na yung bang nire-rehistro o nagpaparehistro, ito ba talaga yung mga information. Tama. Oo. Para masiguro na talagang hindi nagsisinungaling. Mhm. At Kahit correct. minsan kasi yung affidavit, kahit notaryado yan, kung minsan hindi natin masisiguro na talagang may katotohanan yung nandoon sa mga even it is under oath. So we have to verify. Oo. Doon sa And then from the provincial office yan, ipadadala na yan. Kung halimbawa sa Negros, pupunta na yan sa regional office. Mhm. Then the regional office will send it to the central office. And then from the central office, isi-send niya doon sa Negros. Ayun. Back. Sa nag-apply. Oo. May mga ganong case na ho ba kayo nahawakan? Actually, meron na po. Gaano katagal ho yung inabot? Bago Dahil makabalik. bago pa lang yun. Bago pa lang Hindi pa natin medyo hindi pa natin depende rin yan sa bilis nung receiving local civil registrar. Mhm. Pagka talagang na yan. Sir, kung depende po sa bilis ng pag-comply ng applicant doon mismo sa Oo. sa mga requirements. Mhm. At saka yung completeness ng requirements. Ayun. Oo. Kasi mag-uumpisa pa lang ang proseso pagka nakumpleto na yung May requirements mo. finality na, no? Kasi kung kulang yung requirements mo, hindi pa nag-uumpisa yung proseso. Mhm. Kailangan kumpletuhin mo muna yung mga requirements mo at tama yung mga requirements mo, doon pa lang magpo-proceed yung process. Oh, may iba ko kasing kumukuha ng birth certificate ngayon, yung mga centenarians, o yung mga okay po. umaabot ng 85 years old dahil nakakakuha ho sila ng incentives. And I think isa ho yata yung birth certificate talaga doon sa requirements noon. So, what if ganun yon nangyari? Ayun, centenarian siya pero nandito siya sa Pampanga, pero pinanganak siya doon sa ibang lugar, wala siyang birth certificate. Ganun yung magiging proseso ho. Ganon din po yung nagiging proseso, dadaan sa PSA ngayon, lalo na yung mga tinatawag na octogenarians, nanogenarians, centenarians, 70, 80, 90, at saka yung 90. 100 years old. So, dadaan pa rin po sa PSA para siguro na talagang yung mga nagpaparehistro na gano'n ay tama Legitimate talaga at tama. Pero may mga records naman ho, no? Like from 100 years ago, Meron 1924 meron na. meron naman po. Oo, pero ang binabanggit lang yung 1945 below. Ayan. Earlier ay malaking posibilidad ho na hindi, I mean baka nasunog dun sa local. Ay, oo. Lalo na nung panahon ng giyera talaga. Lapit to tayo sa mic. Ayan. Marami talagang mga Nasunog. na mga munisipyo. Ayan. Kasi kung minsan sa mga centenarians or ngayong 99 sila, by next year, kailangan inaasikaso na ho, no? Probably. Kasi baka umabot na ho ng 100 si lolo at lola, hindi pa naayos yung mga requirements. Sayang naman ho yung insentibo na binibigay ng gobyerno. Like dito sa City of San Fernando, I think pag tungtong nila ng 85, meron na yan from the City of San Fernando on the provincial level. 90 ba? 95. O tapos sa DSWD ho yung centenarian. So, sa mga apo, ayan, sa mga anak na nakikinig ngayon, kung inyong mga ina o mga lolo at lola malapit na umabot sa mga ganyang edad, marapat lamang sigurong asikasuhin na ng maaga yung mga requirements. Sayang naman ho yung mga insentibo na binibigay ng gobyerno, ika nga, para sa ating mga nakakaganda. By this time ho, may binabanggit tayo ng mga electronic endorsement. Ano ho ba itong electronic endorsement na? Bago ho ba ito na inihain ng PSA ngayon? Actually po, Luman, matagal na rin Matagal po itong electronic endorsement na to. Mula pa nung magkaroon tayo ng innovation sa computerized yung civil registration system. Ang pagbabago lang po ngayon sa electronic endorsement, dati kasi lahat ay ini-expedite. Bawa nagpa-delayed registration ka. Mhm. Ngayon, gusto mo nang magkaroon kaagad ng kopya sa PSA, kakaroon ng electronic endorsement. From the municipal civil registrar or the local civil registrar, pwede na nilang i-endorse kaagad sa PSA. Kumbaga, hindi na siya dadaan doon sa regular process. I-expedite yung
yung Application. magpupunta doon sa database. Kaya may electronic endorsement. Mhm. Ngayon medyo humigpit na rin po yan. Mhm. Hindi po lahat ng mga nagpapa-delayed registration ay tinatanggap na para doon sa electronic endorsement na sinasabi. Mhm. May mga requirements na rin po doon. Mhm. Ang unang-unang requirements po, kailangan pag nagpa-electronic endorsement ka, may proof of urgency ka Ayan. na ibibigay. Mhm. Bago tatanggapin ng SIM registration outlet yung electronic endorsement mo. Usually ano ho yung mga urgency na Bawa po, tinatanggap? kailangan mo ng birth certificate pag nag-apply ka ng passport. Mhm. Ano po ang proof of urgency nung para makapagpala-electronic endorsement ka? Dapat urgent talaga yung needs mo doon sa dokumentong hinihingi ng DFA sa'yo. Mhm. Kailangan mong ipakita yung appointment Ayun. mo Mhm. sa DFA. Yun. I-attach mo po yon para mapagbigyan ka doon sa electronic endorsement na yun. Ayun. Oo. Mga ganun pagkakataon ho, no? Kailangan may ipakita lang talaga na kailangan na nila. Yes po. Ganun ho kabilis yung mga ganitong proseso? Sa electronic endorsement po natin, dahil ito tinatawag din nating advance copy na, sir. Ito yung mga advance copy. Di ba nabanggit po ni Sir kanina na parang hinihintay natin muna yung lahat ng civil registry documents tapos isasubmit natin na minsan. Minsanan. Ito yung sa electronic endorsement. Kumbaga parang may special lane yung dokumento mo. Mhm. Kaya lang nga sabi ni Sir, kailangan nating establish muna yung proof of urgency natin. Mhm. Ito naman po ay nasa, pag na-endorse na, sabihin natin na-endorse na kay region, sa mga civil registry outlets po natin, at naipadala na ito sa central office kasi magkakaroon pa rin ng evaluation po eh. Mhm. Hindi lang i-evaluate sa munisipyo, hindi lang i-evaluate sa outlet natin, pati sa central office. Kasi may proseso pa, i-index pa yan, isasama pa yan. So ano po, ang pinakamabilis niya nasa 10 working days po. Then, mabilis na ho yun. Opo, kaysa dun sa 6 months to 1 year na Mhm. regular procedure Oo. natin. If the situation is regular, nasa 10 days po. Pero syempre, nagva-vary pa rin po yan. Depende pa rin po dun sa... Pero yun po yung pinakamabilis niya. Tsaka siguro paalala lang din sa lahat po, ayan, kung hindi ho nakarehistro yung anak ninyo, iparehistro ho ninyo. In the future ho, kailanganin niya ng pagkakakilanlan eh. Ah. Diba? Yung mga, may ilan ho kasi na ipinapanganak sa mga liblib na lugar, yung mga magulang hindi na pinapa-register. May mga ganyang pagkakataon pa rin ho, no? Hanggang sa ngayon. Ako naman, ang nangyari sa akin, nasira ho yung birth certificate ko. Lumubog sa amin. So, nalubog sa baha. Hindi ko naman siya kailangan agad. After nung malubog kami, kumuha ko agad. Via PSA survey list. So, Yes. after 1 week dumating na siya. Door to door pa ho yun, no? Siguro may karagdagan lang fee pero hindi na ako pumila, hindi na ako Proactive ka na, sir. Opo. Totoo yun. Kasi yung mga yung lahat ng documents ko ano yan, nakatabi. Nagkataon lang na yung birth certificate ko na yon nasa pinakababa nung parte. So, yun yung inabutan ng tubig, nasira. Sabi ko hindi naman ako magmamadali. Pag kailangan ko na ito, dun muna ako kukuha ng birth certificate. So ang ginawa ko, via PSA survey list, nag-process ho ako ng birth certificate, and after, parang nag-process ako ng Miyerkules o Huwebes ng gabi, mga Martes ng umaga, nandiyan na sa amin, the next week. And door to door pa. So kung mga 115 ho ba? 155 po. 155 na ngayon. Opo. O yung via PSA survey list, lahat parang nasa 300 lang po. Ang ginastos ko noon siguro 2 years ago. 3 years ago. 2021 pala nung lumubog sa amin. So, and then after a year, kukuha ako ng passport. Hindi na ako nagpumila dahil may copy na ako. So, siguro sa mga ilang pagkakataon, kapag alam naman natin na wala ho tayong birth certificate, habang wala ho tayong ginagawa siguro at hindi naman natin kailangan for the meantime, kumuha na ho tayo. Kasi sa mga pagkakataon tulad ng nangyari sa akin, kakailanganin ko pala sa pagkuha ng passport, at least hindi na ako pumila or hindi na naubos yung isang araw ko para sa pagpila or pagpunta sa pag-asikaso dahil may mga online services naman ho ang PSA. Bukod doon sa birth certificate, sa PSA survey list, ano pang pwedeng makuha? I think sa Enumar and meron din ho. Meron po. Actually, yung mga dokumento na pwede po natin kunin sa ating civil registry outlets. Unang-una, yung birth certificate. Mhm. Pangalawa, yung marriage certificate. Certificate of death. Mhm. Meron din tayong advisory on marriage. Pagka wala kang
kasal na narehistro, Mhm. nagiging Certificate of No Marriage. Ayun, yun yung tinatawag na Senomar po. Senomar. Mhm. Pero pag may asawa ka, nagpakasal ka, magiging advisory on marriage yun. Hindi na siya Senomar. Mhm. At meron din tayong Certificate of No Debt. Ayun. Bago naman yun. Actually, nung kinakwento nga ni RD yan, meron pa palang ganun, RD. Sabi ko, hindi ba pwede personal na lang ako mag-appear na sasabihin ko na buhay ako? Parang ganun. Natawa nga ako. Bago lang ko yun. Bakit, o nga pala, bakit po ba may mga ganung ano? Actually, Saan nila ginagamit? lumitaw yung Certificate of No Debt doon sa mga claims. Sa mga insurance. Insurance. So, baka sabihin ng anak namatay na yung kanyang mga magulang. Sila magka-claim ng insurance. May mga ganung pagkakataon. Ho. Meron po. Ayun. Ayun, ang dami nating natutunan. Baka meron pa ho kang nakalimutan. Mga paalala na lang. Nandyan pa rin yung ano natin ho, census. Ayan. Yes. Ayan. Patuloy pa rin po yung ating PopSen CBMS Mhm. hanggang September 15. Ay sana po sa ating mga kababayan ay hindi pa napupuntahan ay maging bukas ang ating mga pintuan para sa pagsagot doon sa mga katanungan ng ating PopSen CBMS. Ito po ay malaking tulong natin sa ating gobyerno para sa kanilang mga pagpaplano, lokal man yan o nasyonal. Mhm. Sa inyo ho sa Tarlac, naghahanap pa rin ho ba kayo ng mga ano yun, yung mga encoder ho ba? Generators. Actually po, ngayon, marami po hiring kami Oo. pagdating doon sa data processor ng PopSen CBMS. At inaanyayahan ko po yung mga kababayan sa Tarlac na kung interesado po kayo, ay magsumiti lang po kayo ng mga application letter ninyo doon sa aming opisina sa 3rd floor, US Building, MacArthur Highway, Barangay Santo Cristo, Tarlac City. Sa harapan lang po yun ng Metro Town sa probinsya ng Tarlac. Ayan, Tarlac City. May possibility ho ba ma-extend yung September 15? Base ho sa ano natin, sa central office. Wala po pong sinasabi. At ginagawa po namin lahat para matapos namin matapos. ng on time. Sa inyo ho sa Tarlac, may percentage na ho ba kayo ng Nasa completion? maabot na po kami sa 40%. 40%. 30%. Saka sa mga nagtatanong ho, medyo iba ho yung census ho natin ngayon. Kasi yung census na gagawin ho ngayon, ipapasa sa LGU yung mga datos. Opo, yung sa CBMS part po ng ano. Pero yung pong sa PopSen, sa Census of Population, definitely yun po ay kay PSA. Ayan. Saka mga paalala ho natin kung ano yung mga dapat at hindi dapat itanong. Ayan, ang ating mga ano, para mas aware lang yung ating mga dadaan sa census. Kasi ang sabi ni RD, may part din doon na tatanungin ka kung may bangko. Ayan. Pero hindi naman tatanungin yung account number. Pero ano lang, for the record lang na itong isang pamilya na to na family of 5, yung tatlo may at least may naka-open na bangko. Parang ganun ho, yung nais lang ng PSA. Actually po, ang tanong doon is a general question. Mm. Kung meron kang financial transactions, either by bank or online. Yung mga online. Ganun. Online wallet. Tsaka yung mga online wallet. Ganon, yung mga GCash, yung mga yung tinatanong lang po yun. Mhm. Isasample lang po ng enumerator kung meron kayong bank account. Mhm. May financial ano kayo. Oo, hindi lang yun. Oo, sir. yes or no Yes lang. or no Oo. lang yun. Wala kaming itatanong Oo. na bank account. Ayan. Kaya One-time PIN, password, One-time PIN, wala hindi po. yan. Ayan. Kaya paalala dun sa mga masasailalim sa census. Kapag ganun yan tanong nila, one-time PIN tsaka account number, Iba na po iba na yun. Tsaka paalala din ng mga bangko at ng mga financial institutions. Wag na wag hong i-share yan. Ayan, Sir John Ray, ayan, kung meron po kayong paalala. Bukod po dun sa ongoing natin na PopSen community-based monitoring system, no. Regular Sir Germs, nagkakandak pa rin naman tayo ng mga agri-surveys natin, yung mga labor force employment surveys, yung mga survey na kinukuha po natin sa ating mga establishments. At may paparating pa rin po tayong malaking survey. Ngayon, this October po yung kanyang operation. So, another job employment opportunities naman po ito sa ating mga kababayan, yung ating FLEM. So, yung tinatawag nating Functional Literacy, Education, and Mass Media Survey po ito. Mhm. So, ngayong Kasama kami October po. Opo. So, naglalayan po ang survey na to na alamin kung yung antas ng pagkatuto ng mga Filipino. Dito natin nalalaman yung literacy level po Mhm. ng mga Filipinos. At the same time, yung level of awareness po nila sa mass media. So, kasama po yung survey na yan. So, this October na po yan at katulad po ng pamanhik ng PSA sa mga nakaraan at ongoing surveys po niya,
i-entertain at papasukin po natin yung ating mga enumerators, nakakatok sa inyong mga tahanan. Napakalaking bagay po na ating pong ma-entertain sila at makapagbigay ng tamang kasagutan dun sa tanong po na kasama sa ating survey. Ayan. Pag dumating yung enumerator ho sa bahay namin, ano ho ang kanyang suot at pagkakakilanlan para alam ko na enumerator siya. Ayan. Tulad po nung ating AVP dun sa POPs and CBMS, meron kasi tayong house to pot legit enumerator. Mhm. Dapat po unang-una syempre naka-ID yan. Naka-uniform yan ng PSA. Kung hindi man yan naka-uniform, at least meron po siyang ID. Mhm. At kung meron pa rin po tayong pagdududa, maaari po tayong makipag-ugnayan sa ating mga barangay officials kasi po bago tayo mag-survey doon sa ating barangay, we make sure sa PSA na nagkakaroon tayo ng courtesy call sa Mhm. ating mga barangay officials para alam lang nila na ngayong araw na to, magkakandak ng survey o census ang PSA po. Ayan. Para kasi may mga nagdududa, alam nyo na, lalo na sa mga gated communities, medyo, Divisions and oo, villages. po. medyo alam naman natin mas At kung- stricto. Meron pa rin pong pagdududa kahit nagpunta na sila sa barangay. Sitahin nyo si... Tumawag lang po o bumisita sa mga PSA provincial offices Ayan. para mapatunayan na talagang yung enumerator na yun ay empleyado na. Hard ng PSA. Hard ng yun. PSA. Kilala po ni Sir Germs yan. Kilala no? Mga, gano'ng karami ho ba sa Tarlac sa inyo ngayon? Ilan ang Ngayon po, enumerators? yung ating mga enumerators sa POPs and CBMS ay nasa 900. Dami ha? Dami. Meron pa po yung meron tayong mga enumerator o statistical researcher din doon sa mga regular survey Mhm. ng agri, kagaya nung palay production survey, corn production survey. Marami po. Labor At, force. meron din po kaming mga enumerators or statistical researchers sa Census of Philippine Business and Industry. Yan. At meron din sa APIS, yung Annual Poverty Indicator Survey. Kung pag-uusapan po natin yung mga survey ng PSA dito, Marami. po. Lahat po yun ay kinakailangan ng ating gobyerno sa kanilang mga programa at mga pagpaplano. At saka critical ho kasi pinag-uusapan ho natin dito datos. Apo. Datos na kailangan ho ng ating gobyerno sa pamamahala at pagtugon no sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Maraming salamat Sir Herman Vital, ang Chief Statistical ng PSA Tarlac, at Sir John Ray Duay, ang Statistical Specialist 2 ng PSA Region 3. Baka may nakalimutan or may gusto ho kayong batiin. Ayan. Ano man? Si RD. Ayan, nakikinig. Baka nanonood ngayon. Inabati namin ng aming regional director, si RD Arlene M.